Okay, tayo pong lahat ay mag-aaral po ng salita po ng Diyos. At okay na ba to, sir? Our title for this morning, Don't be afraid, be strong, and of good courage. Don't be afraid, be strong, and of good courage. I hope and I believe po na familiar po kayo dito sa kabila ng nai-stress ang tao dahil sa COVID. No? Nai-stress. Pansinin niyo ang kamatayan ngayon, parang karaniwan na lang yung kamatayan. No? Kaya, kung i-stressin pa natin sarili natin, wala pong mangyayari. No? Ako, mas paniniwalaan ko ang Diyos kaysa ang COVID. Mas paniniwalaan ko ang Diyos. Church, tumayo po tayong lahat. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Muli po, aming Ama, kami po ay mananambahan ngayong umaga. Dalangin po namin patuloy, Panginoon, ang inyong pangunguna po sa amin. Lord, kayo po ang aming itatanghal. Kayo po ang aming pasasalamatan. Kayo po ang aming higit na dadakilain bilang Diyos. Dahil sa ganang aming Panginoon, kami po ay mahina. Maraming panahon ng aming buhay, Panginoon, kami natakot. Pero salamat, meron po kayong salita. Buhay kayo, O Diyos, at ngayong umaga, makita po namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagsunod sa inyo. Itama niyo po ang aming mga puso, ang aming mga motibo, nang sa gayon, Panginoon, higit naming maunawaan ang inyong mensahe. Panginoon, ako po ang pinakamakasalanan sa kalagitnaan ito. Kaya patawad po sa anumang pagkukulang at pagkakasala ko. Kayo po ang makita sa harapang ito, Panginoon. Kayo po ang malaki. Ang lingkod mo ay maliit lamang, O Diyos. Salamat po ngayong umaga. May kalayaan kaming mangaral at makinig ng inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Deuteronomy chapter 34, verse 9. At ang ating pong pag-uusapan ay sabi natin kanina, don't be afraid, be strong, and of good courage. Ito po yung time na, si Joshua na po yung leader. Ang point natin, number 1, ay we are chosen to be equipped. Tayo ay pinili para ihanda. Naniniwala po ba kayo doon? Tayo po ay pinili ng Diyos upang tayo po ay ihanda. Napakapalad po natin, mga kapatid, dahil hindi naman lahat napipili. No? Hindi lahat napipili. At isang pribilehiyo po na bilang mga Kristiyano, tayo po ay mapili at ihanda ng Panginoon. Bakit tayo pinili? Kasi merong gagawin sa ating paghahanda. At kung tayo po ay inihanda ng Panginoon, sunod lang po tayo. No? Sunod lang po tayo. So, Deuteronomy 34, verse 9, sabi po dito, it was the last part of Deuteronomy. And Joshua, the son of Nun, was full of the spirit of wisdom. Wisdom come from the Lord. Tama po, no? At ibig sabihin, nung si Joshua po ay nakakasama nitong si Moses, no? It was the time na nandun pa sila sa Egypt. No, kaya halos madalas siya ang kasama. No, nagkaroon ng napuno ng wisdom itong si Joshua. No? Kaya masarap pa lang bumabarkada dun sa mga lingkod ng Diyos. No? Alam mo, minsan yung kakabarkada mo, meron niyang mabuting dulot. Yun nga lang, pipiliin po natin yung ating babarkadahin. Dahil hindi lahat ng binabarkada natin, nakakasama natin, ay nagbibigay sa atin ng wisdom. No? For Moses had laid his hands upon him. Sinurge ni Moses itong si Joshua, no? Kasi ito po yung time na mamamatay na itong si Moses. It was 120 years. No? At ang sabi ng Panginoon kay Moses, tawagin mo, papuntahin mo,
o i-charge mo or i-choose mo itong si Joshua para mag-lead sa Israelites. Po, kasi ang nangyari po nung time na yan, itong mga Israelites ay nailabas lang ni Moses sa Egypt. Pero hindi na po kasama si Moses doon sa may promised land. Na po. Kaya ang church sa kanya ng Panginoon, itong si Joshua, i-laid mo yung kamay mo sa kanya para makita ng mga Israelites na siya yung susunod na leader. Ang sarap po sa pakiramdam na siya yung napili. Di ba mga kapatid, sa company? Di ba? Ang sarap nung ikaw pinagkakatiwalaan ng boss mo. Even in our church. Minsan kasi, akala natin, si pastor, utos lang ng utos. Nung ako po ay young people pa, hindi pa tayo ganun kalago, tawagin ka ni pastor, uutusan ka, may papakausap sa iyo na ganito, may papapuntahan na ganun, may gagawin na ganito. Hindi ko po alam na, yung palang kauutos na yon, pribilehiyo po pala yon. Napakasarap po ng pinagkakatiwalaan. Kaya nga, sinarge ni Moses, itong si Joshua. At hindi po biro, mga kapatid, yung pagkatiwalaan ka. Dahil sabi ni Brother Jaime, last time sa preaching niya, million yung Israelites. Would you imagine? Milyong tao yung ipagkakatiwala sa'yo. No? And the children of Israel hearkened unto him, and did as the Lord commanded Moses. So ano po ang ginawa nitong si Moses? Sinunod niya yung instruction ng Panginoon na i-charge mo or i-choose mo si Joshua para maging susunod na leader. Mga kapatid, hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon, sabi ko nga sa inyo, na maging leader. Ang dalas po namin nagkakausap ni Pastor, baka ho pwede maglambing sa inyo. At ang lambing ko sa inyo, napakasimple lang. Do not say no. When it is yes, it is yes. Ang hirap po nung sitwasyon. Bagay, ako po kasi, hindi naman sana, biyaya po ng Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, madalas kami magkasama ni Pastor, tatawag yan, o kaya pupunta sa bahay. At pag yun ay tumawag, o kaya kinausap po tayo, may mga binabanggit po yan na hindi naman natin pwedeng banggitin sa lahat. Mga kapatid, napakahirap po na minsan ang stress wala sa labas. Ang stress po minsan wala sa labas. Nasa loob. Huwag na po tayong magdagdag dun sa stress. Kasi baka isang araw po, si Raven naman ang tawagin na magpastor. Di ba? O kaya naman, isa rito at tawagin sa atin na magpastor. Ang hirap naman po na hanggang sa pag-misyon ay dala-dala yung stress. Di ba? Buti pa yung pagod ka sa katawan. Pag ikaw ay construction worker, pag uwi mo sa bahay, matulog ka, mamahinga ka. Di ba? Manood ka ng Netflix, mag-Facebook ka, mahiga ka, matulog ka, solve ka na. Pero yung stress kasi, nakahiga ka na, di ba? Lalo na kung leader ka. Nakahiga ka na, nakapikit ka na, biling ka ng biling sa higaan, nabilang mo na lahat ng tupa na nakadikit doon sa may dingding, hindi ka pa rin inaantok. Di ba? At malakas pong makatanda yung stress. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Stress na stress. Hindi, baka naman marami lang iniintindi. So, i-charge, si Joshua ay i-charge ni Moses, so siya yung chosen. Siya yung chosen to lead the Israelites. And what's next? Anong instruction ng Panginoon? Moses, my servant is dead. Now, therefore, arise. Go over this Jordan. Ano po ang instruction ng Panginoon kay Joshua? No? May dala-dala kang milyon na tao, ililid mo sila. So what's the instruction? Pass over the Jordan. Kung naalala nyo po yung Jordan River, yung kay Naaman,
It was 2 Kings kung di ako nagkakamali. Di ba yung ibabaptize siya? Kasi yung Jordan po, halos tabi-tabi yan. Yung Red Sea, yung plain, and then yung Mediterranean. No? May mga kapatid, parang ang hirap po na tatawid ka sa ilog. Ilog po ang pinag-uusapan natin dito. At it means, kung siya ang chosen one, ibig sabihin, ililid niya yung mga Israelites. Sigurado po, hindi naman lahat ng tao gusto. Diba? Yung gusto nyo, hindi ko naman yung gusto. Kaya ang hirap po. Kaya pala itong si Joshua, na nasanay na nakakasama itong si Moses, yung pala ang nag-equip sa kanya. Ang nag-equip kay Joshua ng leadership, ay walang iba kundi yung kanyang leader. No? At sabi ko nga po mga kapatid, mahirap. Kasi Jordan po yung pinag-uusapan natin. Hindi po ito katulad nung bayarin lang sa kuryente or sa tubig, na kahit ma-penalty ka, okay lang. Kasi wala ka pa naman pambayad. No? And all these people unto the land, which I do to them, even to the children of Israel. No? So, tatawid kayo doon. So, bago kayo makatawid, i-equip muna kita. Kasi marami kang daladalang tao, marami kang kasamang tao. At hindi ganun kadali yung pagtawid. Alam ko, mahirapan ka. At mamaya po, makikita natin kung ano yung mga naging struggle nitong si Joshua. No? Million people, isama mo sila, tatawid kayo ng Jordan. Kasi sa kabila, nandun yung promised land. No? Nandun yung promised land. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kapatid, napakasarap po nung tayo yung pinili. No? Proud po ba tayo na tayo mga Kristiyano, mga kapatid? O nanlalamig na rin po tayo sa pananampalataya natin bilang Kristiyano? We are chosen to be equipped. Bakit po ano sinasabi ng Bible? But we are a chosen generation. A royal priesthood. Bayang hinirang ng Diyos. Tayo po ay itinalaga, mga kapatid. Hindi po lahat ng nakadalo o nakarinig ng salita ng Diyos ay tumanggap. No? And holy nation, bayang banal, sinakdal ng Diyos. A peculiar people. Kakaiba po pala tayo. Di ba? Ang sarap nung ikaw ay kakaiba, iwinangis ka doon sa hubog ng Diyos. Di ba? Pag sinabing peculiar, ano ba to? Yung bukod sa kakaiba, natatangi. Tingnan nyo nga po yung mga katabi nyo, di ba? Mukha naman peculiar. Oh. Tingnan mo, mukhang naligo, pero mukhang hindi. Peculiar people. Mga kakaiba. Chosen of God. Kaya nga sabi nga po, tinanggal na po yung harang eh. Di ba? Kasi dati, ang salvation ay para lang saan? Yes. Pero sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, inari po tayo ng Diyos. Di ba? Pag sinabi na galing ka saan ka ng mga dugong bugaw, proud na proud ka eh. Kahit hindi mo ibandera yung pangalan mo sa tarpaulin, tuwan-tuwa ka eh, di ba? Pero pag narinig na galing ka saan ka ng mga hampas lupa, di ba? Parang kanin mo na lang sa sarili mo, magsumikap sa buhay para, di ba, maiba-iba naman yung buhay mo. Bayang hinirang ng Diyos. Ang sarap po sa pakiramdam. Na kahit na ano gawin mo, entitled ka sa blessing ng Panginoon. Di ba? Ikaw lang ang nakakabuhat ng barbell. Ikaw lang nakakahawak ng espada. Peculiar people eh. Ang wag mo lang gagawin, yung luluno ka ng bato. Kasi hindi na ikaw si Darna. Pabibilaukan ka doon. Peculiar people. We are chosen generation. Hindi po lahat pinili, mga kapatid. At kung tayo po ay pinili ng Diyos, pahalagahan po natin yun. Masarap po yun. At kung tayo po ay pinili ng Diyos, yung katabi mo pinili ng Diyos, magkaiba kayo ng slot. Magkaiba kayo ng slot. Kasi sa buhay, minsan, nagkakaproblema yung pagkakapili sa atin ng Panginoon dahil doon sa attitude natin.
Di ba? Ang nature pa naman ng tao, talagang paiba-iba ng ugali. Madalas pa nga po, moody tayo eh. Oh, panoorin mo ng magpakailanman, kahit hanggang gabi yan, tatapusin yan. Panoorin mo ng Jessica Soho, susubaybayan yan. Oh. Pero pagka preaching na, inaantok na yan. Di ba? Inip na inip. Magkakaiba po tayo ng slot. Kung tayo po ay pinili, yung katabi mo, pinili rin yan. Kaya wag mo ikakatwiran na ikaw lang yung pinili. Lahat po tayong pinili. Kung tayo po ay pinili, always remember, may mga bagay na nagiging struggle tayo. Bakit hindi tayo nagiging equip sa Panginoon? Ano yung mga nagiging struggle natin? Do not compete. Minsan nakala mo, alam mo yun, yung naging Kristiyano tayo, akala natin ang ministry ay kompetisyon. Pagalingan. Pag hindi ka magaling, so you would not be equipped. Hindi po ganun ang Diyos. It's not a competition. Kung siya ay maputi, okay lang na maitim ka. Kung siya ay matangkad, okay lang din naman na ikaw ay hindi matangkad. Kung siya ay nakabili ng 7 cubic feet na refrigerator, o wag ka na mag-asal na bumili ng 15 cubic feet. Okay lang yun. Life is not always a competition, mga kapatid. Bakit nagkakaroon ng rivalry? Kasi lagi ka nakikipag-compete. Kaya ka hindi nagiging equip. Di ba? At tingin mo sa kasamahan mo sa church, kakompetisyon mo lagi. At tingin mo lagi kay pastor, kakompetisyon. Mahihirapan po tayong maging equip. Pag iniisip natin na ang buhay ay competition. Kapatid, kung ang buhay ay competition, lahat po tayo talo. Mapapagod lang po tayo. Ngayon, kung nakabili siya ng Fortuner, o bumili ka naman ng fighter jet. Di ba? Biniyayaan ka ng Panginoon eh. Kaya hindi po maganda yung, yung minsan, yung pangit pang pakinggan, yung salitang inggit. Salitang inggit. Nakakasira po ng pagkatao yan. Dapat po mga kapatid, maging proud tayo dun sa mga kapatid natin na, alam mo yon, mababalitaan mo na nakabili ng lupa. Ngayon, magpapagawa na. Meron kang kapatid na maririnig na na-promote sa trabaho. O, di ba, sarap po sa pakiramdam nun. Ibig sabihin, kaya siya na-promote, meron siyang mga ginawa sa Panginoon na paglilingkuran na baka hindi mo pa nagawa. And it's up to you, you ask yourself, ano ba naging sikreto nito? Nag-o-olay ba to? O ano ba gamit nito? Hindi ba? Ano ba, mahirap ba gamit nito? Do not compete. Mapapagod ka lang. I tell you, isang araw, mapasin mo sarili mo, nakahiga ka na sa casket. Kasi pagod ka na, kakahabol sa competition. Do not compete. Hindi po tayo ginawang Kristiyano ng Diyos para makipagkompetisyon sa isa't isa. Kung si Ate Sel may-ari ng hardware, okay lang yun. Di ba? Ikaw naman ang bumili ng SM. O, ano ka? Di ba? Do not compete. For us to be equipped, ayusin po natin yung ugali natin. Ayusin natin yung karakter natin. Sabi nga sabi ng preacher kagabi, wag mong sasabihin na, alam mo sa Facebook ba yun? Yung feeling blessed, yung mga ganun-ganon. Sasabihin mo na ikaw ay feeling blessed. Pero deep inside, kaya ka lang minsan nagpo-post para mayroon kang gustong pahagingan. No? Gusto mo lang ipakita doon sa makakabasa or nakagroup sa'yo na ganun ang narating mo. Which is mali. Kung di po natin kayang kontrolin yung ugali natin, hindi na kayo mag-Facebook. Wag na po. Kasi sa totoo lang po, ang danger minsan ng Facebook, uubusin ang oras nyo sa bandang uli. Ni isang Bible principle, walang naipus. Walang naipus. That is competition.
We have to run, but we have not to compete. Sabi ni Pablo, di ba? Run. Pero hindi mo kailangan makipagkompetisyon. Bibigay ko na sa iyo lahat ng medalya, pero sa bandang huli, anong sasabihin ng Panginoon? Hindi kompetisyon ang ministry. Ang pinag-uusapan po sa ministry, laging sinasabi ni Pastor, buhay. 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 Another thing, do not conform. Do not conform. Gusto mong maging equipped, do not be conform. Brother Jonathan, marami namang hindi uma-attend ng prayer meeting . Hindi na rin ako attend. Di ba? Ginagawa ng marami to, gagawin ko na rin. Kapatid, you are chosen. Paano ka magiging equipped? Kaya ka nga pinili ng Diyos kasi inihahanda ka. Ngayon, kung hindi ka pipiliin ng Diyos, walang paghahanda para sa iyo. So, magko-conform ka lang sa mundo. Di ba? Pagod naman ako pagod din naman sila. Pare-parehas na lang tayo mag-prayer meeting. Hindi tayo ma-equip. Kasi wala tayong maririnig na salita ng Diyos. Yun nga lang po nasa bahay, di ba? Hindi natin matiis kapag kami urungin. Minsan basang-basa ka na ng Bible, nakita mo na sandamakmak ang urungin, mag-uurong ka sa ayaw at sa gusto mo. Kesa, alam mo yun, kesa mainis ka, hindi ako mainis, hindi ako urungin, hindi ako mainis! Pinagbabalibag yung mga pinggan. Hindi nga nainis, nagdabog. Do not conform. Di ba? Kung umattend ka ng prayer meeting, nalaman mo tuloy na si pastor may inireveal kagabi. Sabi ni pastor, ang danger daw ng, alam mo yon, yung paglagi kang may blessing, akala mo ang buhay okay na. Pero sabi ni pastor, mag-ingat po tayo sa mga panahon na tayo bo'y bine-bless. Kasi sabi kagabi, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Pag sinabing hindi pa tapos, sayang kapatid, hindi lang sana 4 wheels ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Meron ka na sana mga 8-wheeler na sasakyan. Hindi ka nagpatuloy sa Panginoon. Di ba? Sayang. Do not conform. Hindi dahil ginagawa ng marami, yun na rin ang gagayahin mo. Yun ang uso Delikado yung mga uso na yan. Yung uso na yan ang magpapahamak sa iyo. Uso yung hindi nagsisimba, hindi ka na rin magsisimba. Nauso yung hindi nagsesettle ng first fruit. Hindi ka na rin magsesettle. But you are chosen. Pinili ka Kung i-charge ka ng Panginoon, kapatid, di ba? Magbangong puri ka sa Diyos. Alam mo, nakakaya yung pinagkatiwalaan ka ng Panginoon. Tapos, haharap ka doon sa nagkatiwala sa'yo na pasensya na po, hindi ko po nagawa Bihira naman kapatid. Mas marami kang time sa labas. Di ba? Mas gusto mong barkada yung mga nando sa labas. Hinahanap mo yung sarili mo, sasabihin mo sa Panginoon. Ang naghahanap ng sarili sa Panginoon, dapat lumalapit, hindi lumalayo. Di ba? Ang naghahanap ng sarili, Diyos ang nilalapitan, hindi ang mundo. Do not conform. Mamamatay po tayo lahat, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto nyo. At ang nakakaya na harap tayo sa Diyos, di ba? Yung napili ka na, Panginoon, pasensya na po, hindi ko po napigilan kumakanta po yung kapitbahay ko, nakasabay na po ako sa videoke. Sayang naman po yung kanta, favorite ko Di ba? Hindi, alam mo yon, hindi mo mapigil minsan yung sarili mo. Ngayon, pag kami mga Kristiyano na hindi ginagawa, yung nakikita na gusto mong ginagawa, ang akala mo sa kanila mga kontrabida. Akala mo sa kanila mga epal. Akala mo minsan sa kanila pasikat. Pero ang totoo, hindi, di ba? Hindi naman sila dogmatic. Magkaiba lang kayo. Ano ang pagkakaiba nyo, kapatid? Sila nandun na sa stage na paglago. Bakit ikaw hanggang ngayon nasasaktan ka pa rin? Ayaw mo sumunod Hindi ka magiging equipped. Bakit? Ayaw mo sumunod. Di ba? Mauubos po ang panahon nyo, kauupo dyan. Pero ang lingkod ng Diyos na magsasalita, hindi mauubos.
At huwag nyo kaming pigilan ng pwede namin sabihin sa pamamagitan ng Diyos. Ako po ay natuto dun sa mga masasakit na naririnig ko. At yun po ang nagpalago sa atin. Hindi po kayo pupunta rito para kayo ay entertain, kikilitiin, patatawanin. Pag uwi nyo, bibigyan kayo ng grocery. Sarap na pa ng buhay nyo. Hindi po ganoon. Hindi po natin kailangan mag-utuan dito. At sabi nga ni Pastor, mas mahirap yung maging plastic. Magpakatotoo po tayo sa paglilingkod natin sa Diyos. Dahil hindi natin kaya o alam ang bukas. Hindi natin masasabi, baka mamaya yung katabi nyo, gumarahin na yan. Oh. Di ba? Hindi natin masasabi. Do not conform. If we are chosen to be equipped, so do not be conformed. Another thing, do not compare. Di ba? Kung ang intensyon ni Joshua, ikumpara yung sarili niya doon sa nagawa ni Moses, malayong-malayo po. Dahil si Moses, nakaharap niya ang Diyos face to face. Si Joshua hindi. Ang naging sign na lang na nakakausap ng Diyos o ng Panginoon itong si Joshua ay yung Ark of the Covenant. Do not compare. Kapatid, kung ilong ka, doon ka na sa ilong. Huwag mo na sikapin maging kamay. Kung ikaw ay tenga, maging tenga ka lang. Pero hindi mo kailangang maging chismosa. At pag sinabi ni Pastor na sa atin lang, put in your heart, dapat marunong kang pagkatiwalaan. Hindi yung kung kangi-kangino kinukwento mo. Si Pastor po dating gustong magsundalo Kaya magaling sa intelligence yun. Sa totoo lang po, maraming nangyayari na hindi nyo alam na alam namin. At minsan, yung mga pinagsasabihan nyo sa labas, nakakarating sa amin ni Pastor. Hindi po maganda. Lalo na kung hindi magaganda yung kinukwento sa church. Sinisiraan mo ang sarili mo dahil miyembro ka ng iglesia ito. Do not compare. Hindi yung kung kangi-kangi ng pastor ka nakikinig, sa pastor mo hindi ka nakikinig. Huwag mo ikumpara. Kahit yung sarili mo, huwag mo ikumpara sa katabi mo. Kapatid, may nagagawa siya na hindi mo nagagawa. At may nagagawa ka rin na hindi rin niya kaya. Parehas kayong may magagawa, pero hindi lahat kaya niyong gawin. Do not compare. Kung siya ay magaling sa music, dun siya sa music. Dun siya pinili ng Diyos. Dun siya sa choir. Di ba? Huwag kang mag-compare. Oh, hindi naman dahil sa akin, hindi marunong kumanta yan Di ba? Kung di naman ako ginamit ng Panginoon, hindi makakabili ng lupa yan, ng sasakyan yan Hindi mapopromote sa trabaho yan Hindi kikilis ang balat niyan kundi dahil sa akin Do not compare. Pag lagi kang kumpara ng kumpara, makikita mo lagi yung kakulangan mo. Mapapagod ka lang din. Kasi ang totoo, walang bagay sa mundo na nilikha ng Diyos na totally magkamuka. Yung mga daliri mo, kahit lagi mong kasama yan, magkakaiba sila. Kasi magkakaiba sila ng function. Hindi ibig sabihin na magkakaiba po tayo, hindi na tayo kailangan. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag tayong magkumpara. Do not compare. Kasi nakakapagod yung kumpara ka lagi ng kumpara. Ang nakikita mo lagi, yung sarili mo, hindi ang Diyos. So do not compete, do not conform, and do not compare. For us to be equipped, kung tayo ay pinili ng Diyos, so ito po yung mga lagi nating tatandaan. And number 2, we are committed to fight. Committed to fight. Are we committed? Yes. Amen. Talk. Are we committed? Yes. If we are committed, bakit hindi natin tinapos ang ating first fruit? Ano sabi ng Panginoon doon? Kung talagang mahal mo ang Diyos, follow me. Yung palang sinasabi po na follow me, ang mahirap kasing ibigay, pera. Pera. Hindi lahat ng nag-church, hindi lahat ng nakikinig, nakakaintindi when it comes to giving. Dahil yung iba, ang thinking niyan, matagal ko itong pinag-ipunan, matagal ko itong pinaghirapan, hihingin mo lang. Diba?
Ibibigay mo lang sa commitment, ibibigay mo lang sa first fruit. If you are not committed, sabi ko sa iyo kapatid, magtatampo ka. Magtatampo ka. Pero if you are committed, ano sabi ng Panginoon? Commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. No? Yung mga gagawin mo, kapatid, yung iniisip mo, yung plano mo, i-commit mo sa Lord. Gusto mo bang ma-promote? Gusto mo makapagpundar? Gusto mo may marating? I-commit mo muna yung sarili mo sa Panginoon. Pag ready na yan, madali nang dumating yung mga blessing. Bakit hirap na hirap ang blessing na pumunta sa atin? Kasi hindi tayo nagko-commit sa Diyos. Sabi nga, hindi pa ho tayo nagsiseryoso eh. Di ba? Takot na takot tayo sa COVID. Samantalang yung palo ng Diyos, hindi tayo natatakot. Sabi mga kapatid, ano sabi sa Bible? Hindi pa natin nararanasan yung may binabalatan sa atin dito ng buhay. Wala pa po yun. May pinako na ba sa atin dito ng pabaliktad? Wala pa rin po. Pero marami rito, nalaglag na sa upuan ng pabaliktad. Oh. Di ba? Commit your works or our works unto the Lord. Kasi mga kapatid, kaya nga sabi ng Panginoon, una mo siyang mahalin eh. Pag ang minahal mo, yung mga bagay na, alam mo yung mga resources mo lang, pag nawala yan, masakit para sa'yo. Masasaktan ka rin. Lahat ng iniisip mo, lahat ng gagawin mo, lahat ng plano mo, kahit na pupunta ka sa ibang lugar, i-commit mo yan sa Panginoon. Mahalaga yung nagpapaalam sa pastor. Di ba? Hindi yung mamaya, pag may problema na, at saka lang maalala yung pastor. Yung pastor, ginawang abogado, ginawang barangay tanod, di ba? Ginawang konsihal, ginawang bombay, ginawang construction worker. Pati yung pastor, yung kuryente po namin, sumabog po eh. Pwede po bang pakitignan nyo? Commit thyself unto the Lord. Nung naging equipped na po itong si Joshua, ano sabi sa kanya ng Panginoon? There shall not any man be able to stand before thee. It was on the first part. No? Kasi ang nangyari, natatakot po itong si Joshua. Kinakabahan siya eh. Dahil ang first battle po nila ay Jericho. Mga kapatid, mamaya po, sabihin ko sa inyo yung description ng Jericho. Kahit ikaw, sigurado matatakot ka. But don't be afraid. Be strong and of good courage. No? Ano po ang pangako ng Panginoon dito kay Joshua? Sabi niya, any man be able to stand before thee. Hanggang nabubuhay ka, Joshua, pag sumunod ka sa akin, walang tatalo sa'yo. Di ba? Bakit lagi tayong talunan? Kasi ayaw po nating sumunod. Minsan, may mga problema na nga tayo, ibinababa pa natin yung sarili natin sa problema. Di ba? Problemado ka na nga, idudukduk mo pa yung sarili mo sa problema. Oh. Magngangangaw ka dyan. Nakikinig ka pa ng mga music na, alam mo yon. Any man be able to stand before thee, walang makakatalo sa'yo. Bakit? Yun po ang promise ng Panginoon kay Moses eh. Nung nakita ni Joshua yung sekreto nitong si Moses, para, nung pinagpala siya ng Panginoon, yun yung pinanghawakan niya. Kaya ano sabi sa kanya, Joshua, lahat ng battle na hawakan mo, hindi ka matatalo. Gusto niyo po ba magtagumpay sa buhay, mga kapatid? Yes. Wala naman hindi gusto sa ating magtagumpay eh, di ba? Pero hindi lahat sa atin nakakarating sa tagumpay. Kung gusto po nating magtagumpay, sumunod po tayo sa Panginoon. All the days of thy life, as I was with Moses, I will be with thee. Kung paano ko iningatan, pinangunahan, nag-instruction ako nung kay Moses, ganun din sa iyo. Wala namang favoritism ang Diyos, mga kapatid. No? If we are committed to fight, kaya ka naghahanday katabi mo eh. Kung espada ang hawak niya, then you commit yourself. Sibat naman ang hawakan mo. Di ba? Oy, hawak niya sibat, hawak niya espada. Ang galing niyo, mauupo na lang ako. Hindi tayo committed.
Alam mo yung committed, kahit na nasusugatan yan, lumalaban. Kahit nasasaktan, didiretso yan. Kahit pagod yan, magche-church yan. Kahit maraming gasto sa bahayan, magsisettle yan. Di ba? Kahit maraming ginagawa yan, magbabasa ng Bible yan. Pamaya-maya, magtitiktok. Di ba? Walang makakatalo. Pag sinabing Junel Saavedra, di ba? Alam mo yun, Sun Life ka agad eh. Di ba? Sir, porsyento ka, inapunta rito. Di ba? Ang sarap kaya nung ganun. Pag sinabing ganung angkan, ay, laki ng bahay niyan. Uy, may ganito yan. Di ba? Alam mo yung mga blessing ng Diyos pag nag-commit ka sa Kanya. Minsan magugulat ka, hindi mo na ginusto, hindi mo na pinag-pray, nasa iyo na. Sino ba mag-aakala na magkakasatel yung kapatid? Di ba? Ang Aerox pa ngayon ang sasakyan. Oh. Abe, ako man yun. Tignan mo, pabili-bili lang ako ng click. Di ba? Bago. Masarap kayo gumamit ng mga bago. Yung mga click na yan, yung Aerox na yan. Alam mo, fair pa rin ang Diyos, mga kapatid. Fair pa rin ang Diyos. Hindi naman puro hindi magaganda lang ang news. Hindi naman puro dilim lang ang buhay. May liwanag pa rin po. May liwanag ang buhay hanggat may Meralco. I will not fail thee, nor forsake thee. Kung gusto mong bumagsak ang spiritual life mo, kapatid, huwag kang sumunod. And I tell you, lahat ng mga tumalikod sa Diyos, sila yung kinain ng lupa, sila yung namatay. Tignan mo ang buhay nila. Sanda makmakang hikaw dito, may hikaw sa ganon, ang kulay ng buhok ay ganon. Hindi mo alam kung pagkain o ulo. Di ba? Hindi mo alam kung mais o... Di ba? Nilagyan ng tattoo yung halos lahat ng katawan. Akala ko, pader, yung pala, tao. You will fail. Ang sarap nung pakiramdam na pag nawala po tayo sa mundo. Yung bang nasa burol ka, pinaglalamayan ka ng tao. Ang naalala sa iyo ng mga tao, alam mo, yung encouragement mo, kapatid. Yung mga paglilingkuran mo sa Diyos na, alam mo yun, itong si kapatid na to, kahit na may problema sa bahay, may problema sa trabaho, may problema sa negosyo, pero still, dahil nag-commit sila sa Panginoon, hindi sila kayang pahintuin ng persecution, ng discouragement. Di ba? Ang hirap kasi mga kapatid na makikita mo yung sarili mo na isang araw, nakaupo ka dyan, pero ang totoo, malayo na pala loob mo sa Panginoon. Malayo na loob mo sa Panginoon. Nagsasayang ka lang ng panahon. Hindi ito ang place para sa iyo. Kung gusto mong sumikat, kung gusto mong magpasikat, doon ka sa showtime. Hello? Commit thyself. And if we commit thyself, we should commit. We should be committed to fight. Lalaban tayo, mga kapatid. Yung team natin nung anniversary, ano sabi? Run. Tumakbo ka. Kung di mo kayang tumakbo, maglakad ka. Kung di mo kayang maglakad, gumapang ka. Kung di mo kayang gumapang, gumulong ka. Kung di mo kayang gumulong, magpabuhat ka. Pero isa lang ang mong gagawin. It is for you to quit. Alam mo, maganda na buhay mo eh. Nasubaybayan natin ang pananampalatayang Kristiyano mo. Nung hindi ka Kristiyano, hindi naman ganyan buhay mo eh. Di ba? Ang sarap po sa pakiramdam nung tayo nag-commit sa Panginoon. Mga kapatid, dating may problema sa asawa, di ba? May ibang direksyon ng buhay. Nakapagpundar ka ng tricycle. Niloob ng Diyos, yung anak mo nagkatrabaho. Nung nagkatrabaho, nakapagpagawa ka ng bahay. At alam nyo, good thing, nag-resign na sa pagiging kabo. Yes.
Nasaan ngayon? Nasa church. Maganda buhay. Nakaka-bless po. Alam niyo mga kapatid, hanggat ganyan ang mga kwento sa church, si pastor hindi mararamdaman mo na mapagod. Lalong tatapang yun. Lalong lalakas ang loob noon. Sinabi na nga kung kailan siya magpapakasal eh. O alam niyo na, hindi pa. O hindi pa, no? Ako rin, hindi ko rin alam eh. Hindi po, totoo po. Kaming tayo po, yung mga lingkod ng Diyos, mga men, mga preacher, lalo po kaming ginaganahan pag ganyan po yung mga news. Opo. Alam mo, nakaka-proud sir eh. Ewan ko ba? No? Pag nasabi na ikaw ay nasa ganung church, ang sarap sa pakiramdam. Committed to fight. Pag sinabi niyang lalaban siya, kapatid, lalaban ka rin. Never say no. Buti pa yung basketball, laging bida sa'yo. Are we committed to fight? Oh, if we're committed, attend po tayo ng prayer meeting. Di ba? Kung ano-ano pinopost nyo sa Facebook. Pagdating naman sa prayer meeting, wala kayo doon. Oh, kung ano-ano sinasabi nyo na ganito, sa bandang uli, hindi naman, alam mo yon, di ba? Alam nyo ba, marami sa Kristiyano ngayon maganda. Alam nyo po ba yon? Maganda ang sinasabi, pero hindi totoo. Nung sinabi na ganito, sinabi lang niya yon. Hindi niya ginana. Hindi siya committed. Ang hirap no, kapatid, di ba? May hawak ka na espada. Alam mo yung laban na laban ka, samantalang makita mo yung mga kasama mo, umiinom ng RC, nakaupo. Pagod na pagod ka na. Yung mga kasama mo, taga Batangas. Taga Tanawan, saka taga Tayuman. Tanaw ng tanaw, tayo ng tayo. Hindi na ka nakatulong, nakadagdag pa sa intindihin. Are you part of the problem? Or are you part of the solution? Nasa church ka ba bilang pantuwang kay pastor? O ikaw yung nakikipagtulungan para kay pastor? Di ba? Mga kapatid, 22 years na po tayo. Sarado na po yung ABS-CBN. I believe tayo po hindi naman magsasara. No? Kaya nga covered court po yung unang plano po doon eh. Kasi doon sa covered court, mas maraming plano. Suporta lang po tayo. Opo, suporta lang po tayo. At kung kayo po ay hindi susuporta, okay lang po yun. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, alam po ng Diyos yung ginagawa po natin. Are we committed to fight? Then we will fight. Then we will fight. Ano ang pinakita ng Panginoon? Any man be able to stand before thee. Walang makakatalo sa'yo. Walang makakagapi sa'yo. Ang sarap ng mabuhay noon na naitanghal yung pangalan ng Panginoon nung nabubuhay po tayo. At sabi nga doon kay Joshua, kasi kung si Joshua po ang tatanong, hindi niya talaga kaya. No? Kaya dito sa verse 5, makita po natin yung God's power. Naniniwala po ba tayo na makapangyarihan ng Diyos? Yes! Kapatid, yung dating adik, naiayos ng Diyos ang buhay eh. Yung dating sugarol, katabi mo, nakaupo ngayon. Yung dating, alam mo yon, isang kahig, isang tuka ang buhay, ngayon pinagpala na ng Panginoon. Marami tayong hindi magagawa na magagawa ng Diyos. Pero alam mo ang kapangyarihan ng Diyos, kapatid? Ang hirap sukatin. God's power. Power ng Diyos yun eh. Sabi ng Panginoon sa Kanya, walang makakatalo sa'yo. Eh ako, ang kahinaan ko lang po, alam niyo kung ano? Kryptonite. Kaya po medyo nalalata po ako eh. Hindi po ako, nakano po ako kayo ng kryptonite. Superman pala, sir.
God's power. Next, God's what? Protection. Kung wala ka sa umbrella ng Diyos, wala sa iyo ang protection ng Diyos. Tignan mo yung mga katabi mo, yung mga kapitbahay mo, yung mga kakilala mo, yung mga kamag-anak mo, nawalan ng trabaho, di ba? Nagsara yung kumpanya, nagkasakit, di ba? Pero ikaw kapatid, nandyan, nakaupo. That is God's protection. Nagmamaneho ka, iningatan ka ng Diyos. Hindi sumabog yung gulong mo. Hindi pumihit yung manibela mo. Buti na lang nandun si Dennis. Tsaka may dala ro na bomba si Pastor. Minsan, alam mo yon, mangingilabot ka minsan eh. Ang nag-protect pala sa'yo ang Diyos. Kaya hindi ka alam kung nangyari sa'yo, di ba? Pero kapatid, kung wala ka doon sa kalooban ng Diyos, walang protection na makukuha sa'yo. Wala ibibigay sa'yo ang Diyos. Kinakabahan ka. Naku, yan na naman yung bill namin sa kuryente. Deadline na. Ito na naman yung mga maniningil. Ala na naman kaming bigas. Yung gasol, dumidilaw-dilaw ni apoy. Galaw-galawin nyo. Di ba? Ikalog nyo konti. Meron pa yan. Di ba? Yung kanin, hati-hatiin. God's provision. Number 3. Yung pagpo-provide ng Diyos sa atin. Napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Mauubos po yung oras natin kakakwentuhan doon sa provision ng Diyos. Nung wala kang pang-enrollment, nagkaroon ka ng pang-enrollment. Nung wala kang pan-tuition, binigyan ka ng Diyos ng pan-tuition. Nung nag-pray ka sa Panginoon na magkatrabaho, nagkatrabaho ka. Nung pinag-pray mo sa Panginoon na ma-promote ka, na-promote ka. Nung pinag-pray mo sa Panginoon, nakabili ka ng lupa, nakabili ka ng lupa. Nakapagpagawa kang bahay, nakabili ka ng sasakyan. Nakapag-asawa ka ng prinsesa, nakapag-asawa ka ng reyna. Ano pa ba hanapin natin sa Panginoon? Wala na po. Kaya ang gawin po natin, maglalapit tayo sa Panginoon para mangyari, i-provide ng Diyos lagi yung mga pangangailangan natin. Mahirap po kasi mangyari sa atin na naalala lang natin ng Diyos pag may kailangan tayo. Ginagawa nating pamatay sunog ang Panginoon. Pag may nag-away na mag-asawa, yun, naalala ang Panginoon. Ano ang naging sikreto ni Joshua? This book of the law shall not depart out of the mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. Kung gusto mong pagpalain ng Diyos, kapatid, basa po tayo ng salita ng Diyos. Idukduk natin yung sarili natin sa pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit? Yun ang magiging way para pagpalain tayo ng Diyos. And then thou shalt have good success. Kung maging successful tayo, gusto nating magtagumpay sa buhay, mag-meditate tayo, mag-aaral tayo lagi ng salita po ng Diyos. Bakit? Ito po yung, kaya nga nung sinabi sa kanya, hindi naman kay Joshua lang pati sa mga Israelites. Ito yung nag-feed sa kanila para magpatuloy. Kaya nga sabi ni Joshua, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. Piliin mo kung sino paglilingkuran mo. Whether the gods which our fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, or in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Dapat kapatid, kahit na anong mangyari, ang pipiliin mo pa rin ang Panginoon. Maglilingkod ka pa rin. Di ba? Bakit? Ito yung number 3 natin, design for victory. Ang mga Kristiyano po, tayo mga Kristiyano ay dinisenyo ng Diyos para magtagumpay. Wala pong pinili sa atin ng Diyos at inihanda niya para matalo. Wala. Ang Kristiyano po ay nasaan? Nasa side ng mga tagumpay. Ano sabi doon? Proverbs 21:31. The horse is prepared against the day of battle. Inihanda yung kabayo. Bakit? Ang mga kabayo, iba stamina niyan. Pagdating sa labanan, matitindi. Di ba yung mga chariots? Kabayo yan
Pero ano sabi? But safety is of the Lord. Ano? Ang magbibigay ng safety, ng protection, ng pag-iingat sa iyo ang Diyos. Kaya ka magtatagumpay. Hindi ba? Kaya nga, pag hindi ka nag-meditate doon sa salita ng Diyos, ano mangyayari sa iyo? Lagi kang prone saan? Sa failure. Lagi kang prone saan? Sa sin. Ang tagumpay, mga kapatid, wala sa ating kamay. Nasa Diyos. At kung gusto mong mamangha doon sa tagumpay na sinasabi ng Diyos, lumapit ka sa Panginoon. Sa Diyos ka magtiwala. Hindi sa galing mo. Kasi kahit gaano kagaling ang kabayo, pag hindi sinabi ng Diyos na hindi ka magtatagumpay, wala tayong magagawa. Matatalo lang po tayo. Pag nasilaw ang kabayo sa liwanag ng araw, dapa na yan. Bagsak na yan. Pero ang victory, nagmumula sa Diyos. Ano-ano yung mga naging victory nitong si Joshua? Nandiyan pa po kayo? Joshua 1:6. And they answered Joshua, ito po yung mga Israelites, saying, all that thou commandest us, we will do. And whithersoever thou sendest us, we will go. Ano ang naging unang victory dito ni Joshua? Mga kapatid, sabi ni Brother Jaime, Idleman, 1,000,000. 1,000,000 tao o Israelites ang napasunod ng leadership nito, ni Joshua. Minsan niya sa bahay, 5 lang kayo, ang hirap pasunurin ng 3 eh. Sinabi ng mag-urong, ginawa, nagsaing. Sinabi ng magsaing, ano ginawa? Bibingka, niluto, sunog. Ayun, ginawa tamalis. Katanghalian, naglugaw. Bakit? Mahirap. Pero tingnan nyo mga kapatid, di ba? Ano sabi sa kanya ng Panginoon nung una? Sa mga first part ng Joshua, don't be afraid. Huwag kang matakot. Lagi kang natatakot. Sa bandang huli, bakit mo? Takot na takot ka sa bayarin mo, bandang huli, nandiyan na ulit yung pambayad. O bakit ka matatakot? Di ba? Don't be afraid. Be strong and of good courage, mga kapatid. Magpakatatag po tayo. Magpakatapang po tayo. Magseryoso po tayo. Bakit po? Hindi natin alam. Tingnan mo ang panahon ngayon. Pabalik-balik na lang na MECQ, GCQ, di ba? Yan na lang po ang buhay natin eh. Hindi po ba? Hindi ba kayo nanghihimagod na lagi tayong nakatali na baka mamaya may magsumbong, may maganito, may maganyan? Abi, ang sarap kaya nung malaya. Di ba? Paano kung dumating ang panahon, dumating ang time na ang panahon? Alam mo, yung paghuhukom ng Diyos, biglang dumating sa atin, wala tayo sa church. Bakit? Natakot ka sa COVID. Natakot ka sa COVID, pero hindi ka natakot sa Diyos. 1,000,000 people na pasunod ng nag-iisang tao. Mga kapatid. Natatakot pa nung una yan. Napanghihina pa ng loob nung una yan. Ano pa yung mga victory nitong si Joshua? Joshua 2:10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you. Ang nagsasalita po rito ay si Rahab. Kasi nagpadala ng spy itong si Joshua. Yung 2 tiktik, naalala niyo po? Yung gumagano sa bubong? Ay, hindi pala yun. Yung 2 spy. Kasi hindi alam nila Joshua kung ano itsura ng Jericho. Kaya ang ginawa niya, military strategy. And what was the strategy? Nagpadala siya ng mga espiya. Nando sila James Bond. Hindi ba? Ngayon, nasabi doon kay Rahab nung King of Jericho, ay, may pumuntang 2 lalaki dyan, huwag mo ipagkakaila. Espiya yung mga yan, tinitiktikan tayo. Ay, hindi ko po alam. Baka humaabutan nyo, nando, tumatakbo. Bago sumara yung gate, habulin nyo, maabutan nyo. Hinabol nila. Pero yung 2 spy, nando sa taas. Kaya nung nakipagkwentuhan, itong si Rahab dun sa 2 spy, ano sinabi sa kanya? Pwede ba tayong mag-deal? Ano yung deal mo? O sige, kapag hindi mo sinabi dun sa hari na nandito kami, ikaw, yung asawa mo, yung mga kasama mo sa bahay, yung mga angkan nyo, lahat kayo, hindi kayo papatayin. Masasave kayo. Bakit po alam ni Rahab yung ginawa nila Moses before? Ibig sabihin pala kapatid, yung testimony nila, Moses noon, alam mo yun, nakaka-impluensya pa. Oh yes, kumakalat. May mga chismis pala na magaganda rin. Hindi lahat ng chismis, hindi maganda.
At kung magchichismis ka, yung maganda na i-chismis mo. Hindi ba? Ayun o. Bakit niya alam? Siyempre, nakarating sa kanya. Si Rahab po ay isang harlot. No? At alam naman natin ang harlot. When he came out of Egypt and what he did unto two kings of the Amorites, that were on the other side of Jordan, Sihon and Og, whom he utterly destroyed. Natalo. At alam ni Rahab, yun nga sabi ko sa inyo mga kapatid nung narinig pa lang na sinabing Joshua, nagpanting na yung tenga ni Rahab. Bakit? Alam niya yung mga miracles na ginawa ng Panginoon doon kila Moses. Di ba? Pag sinabing Berean, uy, tatay-tahimik lang tong mga ito Pabili-bili lang ng 2,600 na lupa pagawa-gawa lang ng covered court Naalala nyo dati, daing kayo ng daing malayo. Daing kayo ng daing na walang sasakyan. Karamihan po sa atin ngayon, nagbilang kami, puro may sasakyan na po. Yung sinasabi nyo na malayo, tingnan nyo ngayon, 2 minuto lang sa sasakyan nyo. Parating pa yung Fortuner na binili ni Sir Junel. Hindi nga lang makuha sa kasa kasi wala pang pera. Di ba, sir? May mga tatahimik dyan, Ang lalaki ng bahay. Trusses na yung bahay. May mga chismis na magaganda, kapatid. At wag po nating ugaliin na chismis na dadalhin mo yung hindi maganda. Lalo silang matatakot pag yan ang narinig. Ang i-chismis mo, yung magaganda, alam mo kung bakit? Para lalo silang tumapang. Di ba? Para lalo silang ma-encourage. Hindi ako maglalakad. Ayokong magtiis sa init ng araw. Ano ba bagong model ng sasakyan ngayon, sir? Spanner. Whom he utterly destroyed. Ang ganda. Di ba? Kung hindi ganon yung nakarating na kwento kay Rahab, ano palagay nyo? Ichu-chu-chu niya yung 2 spy. At sa madaling sabi, mga kapatid, hindi makakabalik yung 2 spy dahil tiguradong tiyak, mapapatay na yon. At ang masakit doon, walang idea sila Joshua kung paano kukubkubin yung Jericho. Ala na. Yun na yung tapos ng kwento. Kaya nga nalolobat na yung ating kaya wala pa naman akong 1 answer. And what's next? Tingnan po natin kung ano nangyari kay Rahab. By faith, the harlot Rahab perished not with them that believed not when she had received the spies with peace. Ano po ang nangyari? Mga kapatid, Hebrews po ito. Ibig sabihin, yung pangalan ni Rahab na isulat saan? Sa Hall of Faith. Sabi, hindi po lahat ng pangalan nakasulat dyan. Hindi ba? Pag sinabing Aisel Bagares, wow! Dating tagalabas ng halaman. Dating tumutungtong sa ganon. Sinabing Jello Asto, dating, alam mo yun? Di ba? Nautos-utusan na ganito, na ganyan. Ngayon, nagpipreach. Nababalihan pa nga Di ba? Sarap po sa pakiramdam. At sabi nga natin, si Rahab, harlot. Mga kapatid, ang katapat ng harlot ay pera. Kung tinapatan niya nung king, sige, bigyan kita ng ganitong pera, sabi mo sa akin kung nasaan yung mga spy. Patay na. There would be no story. And there would be no blessing. Blessing, no? Nasave siya. It was not an accident. Yes. Di ba? We are designed for victory. Tayong mga Kristiyano po ay nakadesenyo para tayo magtagumpay. Huwag kang mainip. Hanggang ngayon, wala kang lupa, wala kang bahay, okay lang yung kapatid. Isang araw, makita mo, meron kang asyenda. Yes. Naniniwala po ako doon. May sasakyan na sila, okay lang yun. Bumili ka ng airport. Ewan ko lang, kung saan hihinto yung mga yan. Di ba? Naisulat sa Hall of Faith yung pangalan ni Rahab. At mga kapatid, makinig po kayong mabuti. Alam niyo po ba kung sino ang napangasawa ni Joshua? It was Rahab. It was Rahab. Si Rahab po ang napangasawa ni Joshua.
Ninong po ako doon sa mga naging anak nila. Nagpauwi ng chiffon cake. Yes, totoo po. Si Rahab po ang napangasawa ni Joshua. Wala silang magandang naging istorya kung hindi sila sumunod sa Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, naghahanap ka ba ng magandang kwento ng buhay mo? Hindi mo na kailangan sumunod sa magpakailanman. Opo, mas masarap yung Diyos ang nakaka-recognize sa iyo. Hindi ba? Pag sinabing ganitong pangalan, oy, come, thou good and faithful servant. Ay, ang basa ko. Next. Walang choice. Ano pa yung mga naging victory ni Joshua? Joshua 3:16, that the waters which came down from above stood and rose up upon the heap very far from the city Adam, that is beside Saritan. And those that came towards the sea of the plain, even the salt sea o yung Red Sea, failed. Ano po ang nangyari? And were cut off. Kapatid, ano po ibig sabihin nun? Yung Jordan River na tatawirin nila Joshua, na kinatatakutan niya, ano po ang nangyari? Miracle. Naputol. Nahati. At yung 7 saserdote na may dala ng Ark of the Covenant, ano po ang nangyari? Oras na tumuntong silang ganyan. Kasi sabi ng Panginoon, huwag kayong didikit. Kaya pala hindi sila pinadidikit, yung mga Israelites. Yung Ark of the Covenant ang maghahati ng Jordan River. At mga kapatid, basahin nyo hanggang chapter 24. Inulit-ulit ko ng basahin, ang sabi po doon, nung tinapakan nila, alikabok po yung natapakan. Ibig sabihin, ni isang patak ng tubig, wala. It was the Tambo River na ginawa nila Moses. Sila Moses po, nung umalis doon sa Egypt, gabi. At nung sila, Joshua, ay tumawid ng Jordan River, umaga po. Ang problema nung panahon na to, mga kapatid, baka hindi nyo po alam, harvest time. Ibig sabihin, yung mga magsasaka dito, pag ang palay, may tubig. Alam mo yung patukol. Tukol ang tawag natin doon, di ba? Yung hinog na. Kailangan niya, buksan mo yung pitas, palabasin mo yung tubig. Bakit? Kasi lalambot yung puno, babagsak yung palay. Ibig sabihin, nung harvest time, yung mga tubig na nando sa pananim ng mga, doon sa malapit sa Jericho, pinakawalan nila. Ibig sabihin po, mga kapatid, yung Jordan River, mataas ang tubig. Were cut off, and the people passed over right against Jericho. Nakatawid. Bakit napanghihinaan ng loob itong si Joshua? Kasi mga kapatid, ilog po ito. Walang super ferry nung araw. Hindi po sila marunong magsilangoy. Wala namang may dala ng salbabida. Di ba? At ang mga lifeguard, absent. Nasaan? Nandun sa Green Earth. Nasa resort po yung mga lifeguard. Mamamatay sila dun sa lunod. Ang Jordan River po, mga kapatid, sabi, ayun no, may mga katabi siyang mga ilog pang iba. Hindi lang po, as in Jordan lang. Ibig sabihin, yung cubic tons of water, napakarami. At ang masakit na marinig na ikamamatay mo nila, hindi pakikipaglaban, kung hindi pagkalunod. Di ba? Pero tingnan niyo mga kapatid, di ba sabi ng Panginoon kanina, I will not fail thee. Hindi kita pababaya, mapahiya. Hindi kita pinili at ginawang Kristyano para pagtawalan ng mga tao. Pinili kita para maging matagumpay. Kaya kapatid, seryosoin mo, galingan mo. Bakit? Pinanunod ka ng Diyos. Cut off. Naputol. Nakatawid yung mga tao. Milyon po ang binabanggit. Milyong tao patatawarin mo sa Jordan River, wala namang tulay. That's impossible. Pero may miracle. There is miracle. And miracle happens. Sino po ang nakakatuklas ng mga mirakulo ng Diyos? Yung mga marunong magtiwala sa Kanya. Yung mga marunong sumunod. Hindi ba? And what's next? Ay, baligtad pala yung pindot ko. Joshua 6:20, so the people shouted when the priest blew with the trumpets. And it came to pass, when the people heard the sound of the trumpets, kasi ang alam po natin, mga tao lang yung papunta doon sa Jericho. At mga kapatid,
Linawin po ulit natin. Iniready sila ng Panginoon. Nung ready na, tumawid na sila sa Jordan River. Hindi po doon nagtatapos na nakatawid sila, yun na yung promised land. No. Kasi ang unang city na kinaptured nila, it was Jericho. Tama po. Tingnan po natin. When the people heard the sound of the trumpets, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Mga men, ano pagkakaintindi nyo rito? Ano ang description sa atin? Paano bumagsak yung wall of Jericho? Papaganyan o papaganon? Ha? Papaganon ba, sir? O papaganyan? Eto po. Tingnan nyo po itong mabuti, mga kapatid. So the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. Akala nyo po, yun lang po yun. Ano po ang description ng Jericho? Ang Jericho po ay two-wall city. Ibig sabihin po, halimbawa, ito yung unang pader. Yung unang pader po na yon ay 12 feet ang kapal. Pag nakapasok ka sa loob, may pagitan nyo na 27 feet. At pag napasok mo yung pagitan na yun, meron na namang isang wall. At yano po kalapad yun? 12 feet po ulit. 12 plus 12, 24 plus 27. O sige, doon kayo pumasok sa Jericho ng ganyan. Grabe. At ang nakalagay po doon, 30 footed. Ang isang tubo, 20 eh. Di ba, Kuya Edgar? Dagdagan mo ng kalahati, nasa 30. Okay lang yung taas, wala namang marunong lumipad sa kanila eh. Ano ang problema? Yung kapal. 12 feet. Ang haba po ng isang kinakabit na yero ay 12 feet. Imaginein mo, ganun kakapal yung pader. First layer pa lang yun. Pag napasok mo yung unang pader, may pagitan pa yun, meron pang isang layer. 12 feet po ulit. At ano po ang nangyari? Mga kapatid, yung Ark of the Covenant na itinawid nila sa Jordan River, dinala nila yun doon. 6 na araw silang umiikot, walang magsasalita. Walang magbibitaw ng kahit na anong letra. Yun ang sabi ni Joshua. Sumunod yung mga Israelites. And what happened next? By 7th day, inikutan nila. Nung inikutan ng ilang beses, yung Ark of the Covenant na dala-dala nila, sumigaw yung mga tao. Ano po ang nangyari? Fell down flat. Yung kinakatakutan ni Joshua na 12 footed or 12 feet ang kapal na first layer na labas ng Jericho, pinabagsak lang sa pamamagitan ng mga trompeta. Ngayon, matatakot ka pa ba? Di ba? Meron pa bang dahilan para tayo matakot? Palagay ko po, wala na. Grabe. Inulit-ulit ko pong basahin eh. Hindi ako mapakali. Dahil meron akong nabasa na kaya lang daw napabagsak yan dahil 40,000 men yung kasama nitong si Joshua. Kapatid, 40,000 men. Pagpalagay mong 40,000, sabi ng mga matatalino, sige po, kaya nyo po bang makipagpustahan eh? No? Kaya nyo ba makipag-deal sa akin ng 40,000, pababagsakin yung ganong kalaki na wall? Parang imposible. Tapos, prompeta, sabay-sabay lang. Bagsak. Fell down flat. Kaya nga po sila nakapasok eh. Antindi, ano po? 12 feet, tsaka yung 27 na pagitan. Meron pa bang dahilan, mga kapatid, para tayo matakot? Sige po, bibigyan ko pa po kayo. Joshua 5:4. And this is the cause why Joshua did circumcise all the people that came out of Egypt. Yung mga na kasama ni Moses, nung palabas ng Egypt. That were males, lalaki. Even all the men of war. Ano po ibig sabihin nun? Yung mga lalaki na kasama ni Moses na lumabas ng Ehipto, ano po ang sabi dyan? Died in the wilderness. What's the point? Walang kasama si Joshua na mandirigma nung time na pupuntahan nila yung alin? Yung Jericho. Bakit? Nagkandamatay na lahat ng mga sundalo. O sige nga po. Ibig sabihin, ang kasama ni Joshua ay mga amateur soldiers. Walang marunong humawak ng sandata, ng espada, ng sibat, ng palaso, or what. Kahit asarol, hindi alam kung ano gamit. O ano po ang nangyari?
Kaya pala trumpeta gamit. Di ba? Nagat niyo po ba yung kwento? Kapatid, hindi ka naman totoong maliit eh. Ikaw lang nag-iisip sa sarili mo na hindi mo kaya. Alam mo yung maliit na yan, maraming nagagawin maliit na yan na hindi kayang gawin ng malaki. Ang tumalo kay Gulayat, maliit. Di ba? Ang nag-scattered ng salita ng Diyos, hindi professional. Hindi graduate ng 4 na taon. Died in the wilderness. Namatay na pala. Yung mga sundalo na kasama nila before. Kaya pala ang ginamit na pang-conquer doon sa Jericho. Trumpeta. Mga pakakak. Galing po ng Diyos. Ano kinakatakutan mo? Ano kinakatakutan mo? Then tell me, sino ang mas may karapatang matakot? Ikaw o yung napapakinggan mo ngayon? Lalaban ka, susugod ka, kaya pala siya pinili. Kaya pala siya nag-commit sa pakikipaglaban. Bakit? Kasi dadalhin pala niya yung mga tao doon. At ang Jericho po, mga kapatid, ay Palestine ngayon. Nakapag-travel na po kami dyan. Napanaginipan ko isang gabi. That is Palestine. Kaya napaka-blessed po natin mga men. May mga mentor po tayo na magagaling. Di ba? Amen po. Biyaya po ng Panginoon. Amateur soldiers. At ano sabi ko sa inyo kanina doon sa may verse 5 ng chapter 1? Not any man to stand before thee. Ano sabi ng Panginoon? Joshua, hanggat buhay ka, walang makakatalo sa iyo. And what's the last part? The king of Tirsa, Joshua 12:24. All the kings, 31. Ano yun? Lahat ng hari nung time ng leadership ni Joshua, walang-wala mga kapatid. 31 lang naman yung tinalo niya. 31 lang. Kung natatandaan nyo yung part na nagkaroon sila ng failure, yung pinakamaliit na lugar na hindi nila nakubgob. Hindi naman si Joshua may kagagawan eh. Ito si Achan. Kumuha ng mga gamit. Pero 31. At alam nyo, yung huling part na to, ito pala yung part na nakakaiyak. Kasi nung ipinangako ng Panginoon kay Moses yung promised land, nung time na nangyari sa time ni Joshua, alam niyo mga kapatid, pinamigay yung mga lupa. At alam niyo hanggang kamatayan, si Joshua naging tapat sa Panginoon. Kaya pala ang sarap ng pangalan pag magkakaanak, Joshua. No? Tapos ang kunin mo apelido, Kulala. Yes. Nagsettle na ng first fruit yan. Balita ko, tiles na buong bahay ng mga yan. Pati yung kisame, itiniles. No? Ang ganda po, mga kapatid. 31 kings. Meron pa itong mga parts sa before chapter 24. Alam nyo, nagsangga-sangga lahat ng hari. Nagkunsya-kunsya ba sila? Pinagtulong-tulungan nila si Joshua. And not even once, walang nakatalo sa military leadership ni Joshua. Kailan tayo nagbunutan, sir? March? February? March pa po kami nagbunutan. Nung ako, huling preacher na po kasi ko eh. Nagbunutan na kami ulit for the next. Gusto niyo po bang magtagumpay sa buhay? Hindi mo kailangan maging matalino, kapatid. Hindi mo kailangan maging magaling. Dahil hindi lahat ng matalino, hindi lahat ng magaling, Diyos ang naalala. Ang kailangan mo laging i-recognize para magtagumpay sa buhay ang Diyos. Ama namin Diyos na dakila at banal. Lord, salamat po sa umagang ito. Meron kami magaling na leader. Walang iba kundi kayo bilang Diyos. At kayo bilang Diyos, nagkaloob din sa amin ng magaling na leader sa pamamagitan nyo. It is our pastor. Salamat po, O Diyos, meron kaming pastor na magaling manguna sa amin. Kahit nasasaktan, hindi sumusuko. Kahit nahihirapan, hindi umaayaw.
Kahit napapagod, hindi nanghihinawa. At ngayong umaga, kapatid, narinig mo ang mensahe ng Diyos. Don't be afraid. Be strong and of good courage. Maliwanag sa iyo ang mensahe. Halika, sama-sama tayo lumuhod sa Panginoon. Usapin natin ang Diyos ngayong umaga. Panginoon, madalas ako napanghihinaan ng loob. Natatakot ako na baka hindi ako makagraduate. Natatakot ako, Panginoon, na baka hindi ako makapasa sa board. Natatakot ako, Panginoon, na baka bumagsak yung hinahawakan ko negosyo. Natatakot ako, Panginoon, na baka ma-rebuke ako. Natatakot ako, Panginoon, na baka hindi na ako makapag-asawa. Baka hindi na maging maganda na takbo ng buhay ko. Natatakot ako, Panginoon, sa mga kasama ko sa bahay, nang isang araw, sila hindi ko na makakasama, pero hindi ko sila nasira ng salita ng Diyos. Ngayong umaga, kung hindi ka paligtas, kailangan mo maunawaan, kapatid, ang biyaya ng kaligtasan ng Diyos. Mamaya may kakausap sa iyo. At sa mga nakaluhod naman na nampalataya, kapatid, kausapin mo ang Panginoon. Takot ka ba? Kinakabahan ka ba? Nananawa ka na ba? Nanghihimagod ka na ba? Sumusuko ka na ba? Palagay ko hindi pa ito ang panahon para sumuko ka. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe niyo ngayong umaga. Nakita namin higit, Panginoon, ang aming mga sarili na marami nagpapahina sa amin. Lalo na yung stress. But praise God, O Diyos, di baling gugulin namin yung panahon namin sa paglilingkuran sa inyo. Mapagod man kami, Panginoon, ay may isa-isa yung aming pagkapagod. Salamat po. Tuloy mo kaming pinalakas at pinatapang ngayong umaga, Panginoon. Kayo po ang siyang nadakila sa pangalan ni Jesus.